Dear Lady Love TV, Desire and Love, May Police Officer. Tunghayan na po natin ang ikawalong bahagi. Sasamahan mo ako sa opisina ni Mr. Villena? Hindi makapaniwalang paniniguro ni Niana sa sinabi ni Mark. Kay Mr. Villena na presidente ng mall? Meron pa bang iba? Balik nitong tanong na parang pinakaordinaryong bagay lang ang kanilang gagawin. Para sa kanyang hamak na empleyado lang ng mall, hanggang pagbati lang ng good morning at good afternoon ang nagagawa niya tuwing dumaraan si Mr. Villena. Pwede ba yon? Hindi ba dapat ang manager ko na lang yung kausapin natin? Magkaagapay na sumakay sila sa escalator paakyat sa third floor. Dahil kabubukas lang ng mall, ay kaunti pa lang ang mga tao, kahit may sale sa araw na iyon. Alangan namang hindi pwedeng kausapin si Mr. Villena, kahit nga multo pwede pang kausapin ngayon eh. Pamimiloso po ng lalaki. Malapit na sila sa opisina nang salubungin sila ng gwapong chief of security ng mall at sa pagkakaalam niya ay pati na rin ng iba pang establishments ng mga Villena. Otomatikong umiti si Niana at binati ito. Good morning, sir. Gumanti ng ngiti ang lalaki. Good morning. Nagulat siya nang lumawak ang pagkakangiti nito nang mapatingin kay Mark. Diaz, kumusta na? Kaya naman pala confident na makipag-usap, may kapit. Isip-isip niya. Buhay pa. Nakangiting sagot ni Mark habang nakikipagkamay sa lalaki. Nagtampalan pa ng likod ang dalawa. Kumusta si Major? Ayun, naaadik sa sabong. Panay ang recruit kay Tito Canor na mag-derby. Natatawang sabi ni Kinyo. Pwede ba kayong makiisyoso sa kwentuhan ninyo sa loob? Na-brief na ako kanina. Nagtatanong na tumaas ang isang kilay ni Mark. Tinawagan ako ni Kuya. Nagpaparelieve sa iniwan mo kagabi. Paliwanag ni Kinyo. Hindi nakaligtas ang pasimpleng pagsulyap ni Kinyo sa kanya. Nang bahagyang umiling si Mark ay lalong napukaw ang interes ni Niana. Mukhang may itinatagong sikreto ang dalawa. Anyway, nandito na tayo, sabi uli ni Kinyo. Tumigil sila sa double glass door papasok sa reception area ng opisina ng may-ari ng mall. Isa lang ang tao roon. Sa likod ng malaking desk nakaupo si Miss Palacio, ang executive assistant ni Mr. Villena na may nakakatakot pa kaysa sa boss nila. Maganda ito pero talagang intimidating. Banat ng banat ang pagkakapusod ng buhok ng babae at hindi nagugusot ang tailored suits nito. Nagtaas ito ng tingin pagpasok nila. Sa likod ng eyeglasses ay nakita ni Niana na itinuon ni Miss Palacio sa kanila mga mata na wala yatang nakaligta ang detalye. Legendary ang reputasyon nito sa kanilang mga empleyado. Lagi itong seryoso at sadyang hindi ngumingiti. Good morning, ma'am. Magalang nabati niya sa babae. Good morning, sagot nito sabay tingin kay Mark Diaz. Sa halip na ma-intimidate at ngumiti at nagtanong si Mark. Dory, kumusta na? Kumusta si Trish? Nagulat si Niana nang ngumiti si Miss Palacio. As usual, nagmamadali, ninong ka, sabi nito. Tumayo si Mark sa harap ng desk bago humagalpak ng tawa. Ang galing ng lokong yun ah. Nung isang buwan lang tayo nakatayo sa harap ng judge, nakabuo na kaagad. Lalo nang laki ang mga mata ni Niana. May asawa na pala si Miss Palacio. At buntis pa ito. Lalo siyang nagulat nang iniikot ni Mark at niyakap. Tumawa ang babae. Bitiwan mo na ako, Mark. Nakakasyak yata. Sabi ni Miss Palacio na nakangiti pa rin. Nabitiwan niya at si Mark ay inayos ng babae ang suit jacket bago itinuon sa kanya ang mga mata. Baka maging urban legend na naman dito na marunong pala akong tumawa. Pinigil niya na ang kanyang ngiti. Wala kayong maririnig sa akin, ma'am. Tinanguan siya nito. Good. O, pasok na kayo. Naghihintay na siya sa loob. Hindi mapigilan ni Niana ang humanga sa pagpasok nila sa opisina ni Mr. Villena. Malaki ang opisina, may itim at mahabang sofa sa kaliwa at may malaking desk na yari sa kahoy. Naglalakihan ng mga tinted na bintana sa likuran ng desk. Abala sa pakikipag-usap sa telepono ang lalaking nakaupo sa itim na swivel chair. Mango ang sakin. Basta, bilhan mo na lang ako ng maliit. Ayoko ng cookies and cream. Nagkatinginan sila ni Mark. Muntik na silang matawa. Hindi yata sila narinig na pumasok dahil patuloy pa rin sa pagsasalita ang lalaki. Fine, but only if I get to lick it off you. Tumikim na malakas si Kinyo. Iniikot ni Mr. Villena ang swivel chair paharap sa kanila. Pinagmasdan niya ang lalaki. Tisoy si Mr. Villena at hindi higit sa 30 ang edad. Nasa isang tenga pa nito ang auditibo. Ngumiti ito nang makitang nandoon na sila. Sid, nandito na si Mark. Hey, bye. Honey Bunny. Ibinaba ni Mr. Villena ang auditibo at saka tumayo. Nakangiti pa rin dito.
Niel, ano ngatin? Hindi na nagulat si Niana na magkakilala ito at si Mark. Mukhang kakilala ng hinayupak na pulis ang lahat ng tao roon. Hindi rin siya nagtaka na alam ni Ma'am Villena ang pangalan nito. Malamang ay nasabi na ito niyon kay Miss Palacio. Good morning, sir. May nasabi na ba si Greg sa'yo? Tanong ni Mark na lumapit para makipagkamay kay Mr. Villena. Kaunti, pero mas mabuti siguro kung ikaw ang magkukwento. Sagot ng boss pagkatapos ay itinuro sa kanila ang mga upuan sa harap ng desk. Umupo kayo. Sumunod sila. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Mark at kunento na nito kaagad ang nangyari. Ngayon, ipagpa-file ko sila ng leave of absence hanggat hindi pa namin nahuhuli ang lahat ng suspects. Sandali lang yon, 1 or 2 weeks stop. Para naman masigurong may babalikan pang trabaho si Niana pagkatapos ng kaso. Tiningnan siya ni Mr. Villena. Ayaw mong mawalan ng trabaho? Tumango si Niana. Hindi siya sigurado kung nagbibiro ito o ano. Mahirap pong maghanap ng bagong trabaho, sir. Ngumiti si Mr. Villena. Mahirap nga. Hindi naman sa inconsiderate kami pero kung minsan ay natatagalan ng proseso kapag maraming taong dinaraanan. Mabuti na lang at dumiretso kayo sa akin. Malamang kung nag-file ka ng vacation leave, aabutin ka pa ng 1 linggo bago mapa-approve yung leave mo. Pasalamat ka kay Mark. Malakas sa akin yan. Sa susunod, ipaalala mo sa akin na ikukulong kita. Nakangising sabi ni Mark. Nagtawanan na 3 lalaki. Nagkwentuhan muna ang 3 bago sila nagpaalam kay Mark. Palabas na sila ng opisina na mag-ring yung cellphone ng lalaki. Hindi napigilan ni Niana ang sariling makinig dahil nasa tabi lang niya ito. Pero iyon na yata ang isa sa pinaka one-sided na kwentuhan sa telephone history. Ganun ba? Sige. Salamat, sabi ni Mark. Napatingin siya rito nang hawakan siya ni Mark sa balikat. Maupo ka muna riyan, kay Dino. Hihintayin mo ako rito at sandali. Okay? Nang tumango siya ay nagmamadaling bumalik sa loob ng opisina si Mr. Villena at si Mark. Nagangat lang ito ng isang kamay kay Miss Palacio bilang paalam. Umupo si Niana sa silyang naroon at kiming ngumiti sa sekretarya. Nagulat na lang siya nang biglang may pumasok na lalaking may mahaba at tuwid na buhok at may tumutubong balbas sa mukha. He was gorgeous. Pwede itong gumanap ng Jesus Christ sa sinakulo kung hindi lang nakasuot ng black t-shirt na may print sa harapan na Screaming Bloody Murderer. Ang pantalon nitong maong ay may sinadyang punit sa bandang tuhod. Dire-diretso ang lalaki sa mesa ni Mr. Palacio. Hindi man lamang siya nilingon. Tiningnan lang ito ng babae na lumiko sa gilid ng mesa. Nanlaki ang kanyang mga mata nang bigla itong yumuko. Kinawit ang isang braso sa balakang ni Miss Palacio and kissed her full on the mouth. Hindi dapat siya nakamulagat ng ganoon pero hindi magawang alisin ni Niana ang kanyang tingin. Palayo sa dalawa. Nakita niya kung paano nalambot ang tuhod ng likod ni Miss Palacio. Kumapit pa ito sa mahabang buhok ng lalaki. It was better than a movie. Niana felt like her heart had stopped beating just looking at them. Na maghiwalay ang mga labi ng lalaki at ni Miss Palacio, ay nanatiling magkahugpong ang mga mata at parang mga timang na nakangiti ang mga ito sa isa't isa. Kulang na lang ay mga pusong lumulutang sa paligid para lang lalong ipakita ang pagka-inlove ng dalawa. Gusto ko rin ng ganyan, sigaw ni Niana sa isip. Pinitik ni Miss Palacios ang lalaki sa ilong. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na huwag mo akong sasabihin at sisibasibin ng halik kapag sumusulpot ka rito? Tumawa ang mukhang rockstar na lalaki. Hindi ko matiis para kang si Miss Tapia. Ang sarap mong istorbohin. Saka wala naman tao Pinagtaasan ito ni Miss Palacio ng isang kilay. Saka lang siya nilingon ng lalaki at ngumiti. Oh, hi. Hello. Ganting bati niya na napatitig sa lalaki. Talagang gwapo ito. Umayos ng upo si Miss Palacio. Ang asawa ko ang parang exhibitionist. Si Trish. Si Trish Desoro. Trish? Si Niana. Si Niana Gonzalez. Dito rin siya nagtatrabaho. Kasama niya si Mark. May inaasikaso sila. Nandito si Mark? Tanong ni Trish. Sabay nag-excuse sa kanila at pumasok sa opisina ni Mr. Villena. Nginitian siya ni Miss Palacio na ngayon ay Mrs. Teodoro na pala. Mag-fill up ka lang ng form habang naghihintay. Tinanggap ni Niana ang form na binigay nito para sa leave application nila ni Ana. Nag-fill up siya at pumirma sa kanya. Paano kay Ana? Maya-maya itanong niya. Iniabot niya kay Miss Palacio ang kanyang application form. Fill upan mo na lang yung mga basic information saka na lang niya pirmahan pagbalik niya. Tiningnan ng babae ang kanyang form. Approve na ito.
Don't worry, live with pay ito kaya makakatanggap ka pa rin ng sahod sa ATM a 15. Salamat Miss Palacio. Puno ng galak na sinabi ni Niana. Gumanti ito ng ngiti. Mrs. Teodoro na ngayon, pero para huwag ka nang mahirapan. Ganun na lang. Napangiti siya sa babae. Wala pang 5 minuto pagkatapos niya fill upan ng application form ni Ana ay lumabas na si Mark sa silid ni Mr. Villena. Tumatawa pa ito habang kasunod si Trish. Libre ko ang iinumin at kakainin niyo mamaya, sabi ni Trish. Dumungaw ang ulo ni Greg sa siwang ng pinto. Contribution namin sa kawalan mo ng love life at sex life, sigaw ni Villena mula sa loob. Muli nagkatawanan ng mga lalaki. Good, mababawasan yung gastos ko. Natatawang sagot ni Mark at saka lumapit sa kanyang kinauupuan. Pasensya na kung medyo natagalan. Okay lang, sagot ni Niana na mas interesadong malaman kung sino ang kadate ni Mark. Biglang pumitlag ang kanyang puso. Oh Diyos ko, baka ako yun. Pagkagaling sa opisina ng mall ay dumiretso sina Niana at Mark sa Peter's Restaurant na sa loob pa rin ng naturang mall. Ano gusto mong kainin? Tanong ng lalaki sa kanya. Tumingin-tingin ito sa menu book. Huwag ka mag-alala, ililibre kita. Ano gusto mo? Hindi ko naman inaalala yun sagot niya. Nakatutok ang kanyang mga mata sa menu pero hindi naman siya makapag-concentrate sa pagpili ng pagkain. Nangangati na ang kanyang dila na magtanong kung kailan nito i-open up ang tungkol sa kanilang date. Pagkatapos silang umorder ng pagkain ay saka muli nagsalita si Mark. Manananghalian na lang tayo. Pagkagaling dito, babalik na tayo sa bahay mo at bibigyan ko si Ana ng 1 oras para magligpit bago dumiretso sa bahay ko. Okay? Tumango si Niana. Okay. Shit naman, magtanong ka na kasi. Pipingdaing niya. Natahimik ka yata bigla. Tumaas ang isang kilay ni Mark. Bakit? Pinigilan ni Niana ang mag-alumpihit sa upuan. Anong bakit? Aba, ewan ko sa'yo. Nagkibit balikat na sabi nito. Ikaw riyan ang parang hindi mautot sa silya mo, tapos ako ang tatanungin mo kung bakit. Ikaw naman ang una nagtanong Paingos na sabi niya. Bakit nga kasi? Bakit blue ang langit? Bakit blue ang dagat? Bakit blue ang royal blood? Bakit blue ang tawag sa taong malungkot? Natawa si Niana. Ang kulit mo. Ngumiti si Mark. Alam ko na ang sagot sa lahat ng yon, maliban na lang sa kung ano ang inaalala mo at para kang sinisilihan dyan. Wala, iniisip ko lang kung kailan babalik sa normal yung buhay ko. Sagot na lang niya para matigil na ito. Kung susurpresahin siya ni Mark ng date, pues bahala na to. Bakit? Ayaw mo na ba akong kasama? Biglang tanong ng lalaki. Napatitig siya rito. Wala siyang mabasang kahit ano sa ekspresyon ng lalaki. Hindi naman, naisip ko lang ang dami na nangyayari sa loob ng halos 3 araw. Para bang hindi carry ng powers ko ang biglang puno ng excitement ng buhay ko pagkatapos ng ilang taong pagka-uneven nito. Huwag mo na lang alalahanin yon. Kapag natapos na ito, magiging normal na uli yung buhay mo. Ngumiti si Mark at saka siya tinapik sa balikat. Enjoy it while it lasts. Bumuntaw hininga si Niana bago tumingin sa lalaki. Kasama ka ba sa enjoy it while it lasts na yan? Ngumiti ito at pinisil ang tungki ng kanyang ilong. Depende sa'yo. Nasalba ni Niana sa pagtatanong kung kailan siya nito yayayain sa date. Nang dumating ang waiter na bitbit ang kanilang mga pagkain. Pagka-reserve sa kanila ng mga pagkain ay kumain na lang siya. At in-enjoy ang lunch nila. May oras pa naman para yayain siya ni Mark. Makakapaghintay pa siya. After all, may kasabihan naman, good things come to those who wait. Sana lang ay huwag siyang paghintayin nito sa wala. Nagte-text si Ana nang abutan nito ni Niana sa sala ng kanyang bahay. Ngumiti sa kanyang kaibigan nang makitang pumasok sila ni Mark. Kanina pa kayo rito? Tanong niya. Kadarating lang din namin galing sa presinto. Sinamahan ako ni SPO4 Ninja Turtle. Tinuro nito nang hinlalaki si SPO4 umali na kumuha ng tubig sa refrigerator. Donald ang pangalan ng isa sa mga Ninja Turtles, hindi kung ano man. Protesta nito paglapit sa kanila, sabay lapag ng isang pitsil ng tubig at 2 baso sa mesa. Lumapit si Niana para uminom din ng tubig. Sobrang init sa labas. Kailangan na ba nating umalis ngayon? Tanong niya kay Mark na kasunod lang niya. Nagangat ng ulo si Ana mula sa pagte-text. Saan ba tayo pupunta? Kasama ba kami sa tayo na yan? Oo, lilipat kayo sa bahay ko ngayong hapon. Kung pwede, mag-impake na kayo ng mga dadalhin ninyo. Yung mga kakailanganin lang, huwag na yung excess. Sabi ni Mark. Nauna? Para nagmamaktol na sabi ni Ana. Kadarating lang namin ang init-init pa naman. Tiningnan ito ni Mark. Oo, Miss Gomez, nauna.
Itinikom ni Niana ang kanyang mga labi para huwag matawa sa panggagaya ni Mark. Nagdadabog na tumayo si Ana mula sa silya at binigyan ng masamang tingin si Mark. Kailangan ko pang bumalik sa apartment ko para kumuha ng mga damit, ni hindi pa nga ako nakakauwi ron. Sasamahan ka ni Umali, sabi ni Mark. Ako na naman? Itinuro ni Donald ang sarili at saka umismid. Kumuha ito ng isang sandwich na nasa mesa na nang dumating sila. Sige na nga, hihintayin kita rito. Pag-akit ni Ana sa itaas ng bahay ay saka ito binalingan si Mark. Mark, sumusobra ka na. May favoritism ka. Magpalit kaya tayo ng pwesto. Sa'yo si Ana, sa akin si Niana. Nagtaas lang na isang kilay si Mark na parang naghahamon. Nagtaas naman ng kamay si Donald bilang pagsuko. Hawak pa ng kanang kamay ang sandwich. Gusto mo pang mabuhay? Gusto pang mabuhay, bossing. Good. Nagkakaintindihan naman pala tayo. Tinanguan ito ni Mark. Pagkatapos ay lumabas na si Donald at inikot ang perimeter ng bahay. Lumapit si Niana kay SPO for Umali. Bakit parang takot kayo kay Mark? Mabait naman siya ah. Kumagat ng sandwich ang lalaki. Mabait siya kung sa mabait, pero for health and safety reasons, like for example, kung ayaw mo mabalian ng buto or mag-end up sa ER, mas mabuting huwag mo siyang pagalitin. Bakit? Nagiging Incredible Hulk ba siya? Skeptical na tanong ni Niana. Ngumiti lang si SPO for Umali bilang sagot.